welcome to United States of America. Let's start your journey. Let's start our dreams become a reality, no? So, andito na tayo guys. Wala nang sukuan sa part na to. Pag nandito na kayo, dito nyo talaga may encounter yung mga bagay na hindi ko talaga na-encounter sa Pinas. So, good thing, meron tayong pwedeng pagtanungan dito. Si Miss Alisa, manood lang kayo ng mga videos si Miss Alisa, talaga namang super laki ng tulong nito sa atin. So, isa akong guro dito sa United States of America. At ano nga ba ang kwento ng buhay ko dito? Siyempre, parang August 3, dumating ako dito, pasukan na. So, hindi ako naka-attend ng orientation kasi dahil nga nasa insurance company ako sa Pinas, until now, nasa insurance company pa din ako, hinit ko muna lahat ng mga gala hanggang sa minessage na ako ni Alisa, "Hey Charlie, nagsisimula na, bakit wala ka pa dito sa US? Bakit nasa Balisin ka pa din? Bakit pagala-gala ka pa din?" Sabi ko, hindi ko na kasi ito may experience. Sabi ko, anyway, hindi naman ako tatanggalin ng school. Kasi first of all, may contract na ako and sabi ko mag-start na. So dumating ako dito, parang nakailang araw na ng pasukan, August 3. So 5th grade math ang tinuturuan ko dito sa Canyon Breeze Elementary School here in Avondale, Arizona. So parang talagang, by the way, 12 years din naman talaga ako nagturo ng math sa school ko. So parang hindi na ako nag-adjust kasi 5th grade din naman ako sa Pinas. Hindi na ako nag-adjust sa mga lesson. Kaya lang, ako yung mga estudyante talaga dito, sorry for the word, iba compare sa Pinas. Kasi ako nagturo ako sa sa international school, talagang I could really say na mahuhusay yung mga bata ko compare dito. As in, sino man teachers ang tanongin nyo dito, grabe, 5th grade na, hindi maalam maganito, hindi maalam maganyan. So, doon talaga lalabas yung pagiging creative natin kung paano tayo magtuturo sa kanila. So, eto, I just want to share itong favorite pictures ko, itong dalawa na ito. Ito yung first day ko dito, August 3, andito sa right side. Makikita nyo dyan, believe, nandun yung sa school namin, believe. Parang sabi ko, okay Charlie, maniwala ka lamang na kaya mo yan. Maraming naniniwala sa'yo na kaya mo yan. And I know guys, alam ko na mas maraming naniniwala sa inyo na kaya nyo ang mga bagay na ginagawa na namin dito. Imagine, sa DepEd nga, na kaya nyo, na marami ako naririnig na hindi na daw makapagturo, sorry ha, pero hindi na daw makapagturo kasi wala nang ibang ginawa kundi you have to finish this one, you have to submit this one. I do not know if you agree kung may mali man ako nasabi, so mag-react na lang kayo ha. Pero yun yung mga business sa mga teachers na sinabi sa akin na, ang sabi sa akin, alam mo ba, hindi na kami makapagturo ng maayos kasi may ipapagawa sa amin, kailangan ipapasa na ngayon. So nawawala na yung pagtuturo namin, okay? Thumbs up nga kung totoo ba yun, guys. Dito, ayan, RPMS, o parang may idea ako, ito yung accomplishments nyo ba dito, no? Sorry, wala kasi kaming ganun sa private. Si Michelle, si okay, yes daw. So dito, guys, believe me, pag sinabing turo, turo dito, pag sinabing ang uwian ay 2:30, 2:30 uuwi ka na, bawal kang mag-stay sa school. Pag sinabing holiday dito, pag sinabing ditong walang pasok, wala kang dapat gawin na nakadepend, na related sa school, wala. Okay? So dito, may enough time kayong gawin yung preparation, may prep time kayo every day dito, at bayad yun. Dito ang meeting, Wednesday, is kami Wednesday, hanggang 12 lang, early release ang tawag dito. At doon sa hapon, 12:45 to 2:30, yun ay PD, personal development, para sa mga teachers. Pag malapit na yung PTC or ang parent-teacher conference, you have time to prepare your card. You have time to prepare yung everything na sasabihin mo sa mga parents. Hindi mo siya kailangang iuwi yung trabaho, hindi mo kinakailangan gawin ito sa bahay. No. Okay, kasi dito, kung ano yung oras mo lang sa school, that's the time na gawin mo yung time mo dito. Okay? Hindi katulad dyan sa atin na, ako I mean sa private school kasi talagang sobrang ano din ang trabaho namin dun eh. Nag-extend kami, meeting, inaabot na kami ng gabi, ganito, we have to accomplish this one, we have to prepare this one. No. Dito, system na, may system ng sinusunod, andyan na lahat sa platform natin. We call it Synergy, yung platform namin. Andito na lahat, paano mag-grade ng students, behavior ng students, yung salary mo, makikita mo na rin dito, andito na, everything is already set up, okay? So, yan. At dito naman sa left,
Okay, kinuhanan ako dito during my observation ng principal ko. Kumbaga, first place ko, the first place, sabi niya sa akin, Mr. Bendo, talagang yung word na tumatak sa akin, I like you. I really enjoy your class. Having fifth grade math, at etong mga batch na to, eto pa yung pinaka-notorious according to my sa ibang mga level teachers doon. Sabi niya, eto pa yan. Pero you are just new here. Parang ilang taong ka na nagtuturo dito, sabi ng mga ano ko. So, flattered ako, pero I'm not bragging this one ha. Kumbaga, I'm not bragging this one, pero yun yung nagpapamotivate sa akin lalo to do kung ano man yung nakasanayan ko sa private school. At lalo na kayo guys, galing kayo ng public school. Saludo ako sa mga pagiging resilient ng mga teachers ng public school, sa pagiging matatag ninyo. Wala tayong hindi um, kakayaning trabaho. Sinabihan niya ako ng isa kong co-teacher ni Miss Pinamore, yung fifth grade ka-level ko. Sabi niya sa akin, are you crazy, Mr. Bendo? Sabi ko, why? Sabi niya sa akin, we have a lot of things to do, but you keep on smiling. You keep on taking video. Have you finished this one? Oh yeah. Sabi ko, you know what, in the Philippines, even though we have typhoon, earthquake, we have to post. We have to smile. Sabi ko ganun, you're really crazy. Sabi niyo sa akin. At doon tayo kilala, guys, dito sa Amerika. Kilala tayo dito sa pagiging, kaya gusto nila ang mga attitude ng mga Pilipino. Yung pagiging, yung magiging resilient natin, yung pagiging hardworking natin, yun ang gustong-gusto nila, guys, dito sa atin. And I assure you guys, dito pantay ang trabaho. Kung ano lang talaga yung trabaho mo dito, yun lang yung dapat mong gawin. Hindi mo na siya trabaho, papautos pa sa'yo. Hindi mo na trabaho. Hindi. Kung ano yung pinirmahan mo, yun lang. Nagtuturo ko ng 5th grade math. So, yun lang, yung ginagawa ko. 3 blocks lang ako or 3 sections lang yung tinuturuan ko. That's all. Okay? Pero ngayon, inofera nila ako ng magturo ako sa World of Dance, kung pwede daw ako yun, at may pera yun. Stipend din yun. So, sino ba naman ako, di ba? Para tumanggi sa dolyar. Bawat kilos dito may dolyar na kapalit. Di ba, guys? Di ba, Miss Altisa? Yeah. Ayan. Okay, so, wait, nawala ako. Ayan. Okay. So this is just a classroom management strategies and techniques. Ito galing lang to sa akin, ha? So although nag-search din naman ako sa net kung ano ba yung universal strategies, at ito rin naman yung ginagawa ko, and I'm sure ginagawa nyo to. I'm telling this one not to follow nyo kung ano man yung ginagawa ko. Gusto ko lang sabihin sa inyo na these are all effective na ginagawa ko nung habang nandito ako sa US, habang nagtuturo ako. So, first one is, pagpasok mo pa lamang dito, pagpasok mo pa lang sa pinto, guys, first day of your class, first impression last. Kung nakilala ka nila na sweet, pero firm ka. Kung nakilala ka nilang sweet ka, wala na diyang magliligalig para bastusin ka, para hindi ka irespeto. First impression last. Oh my God, ang dami natin participants sa 37. Kinakabahan naman ako. So, just guys, be an example for your students. Kung ano man yung sinabi mo, gawin mo. Pag sinabi mo ganito, gawin mo. Pag sinabi mo bawal dyan, wag mo rin siyang gagawin. Okay? So, ano lang yan? Alam ko naman ginagawa nyo rin dito kasi dapat maging role model tayo, di ba? Pag sinabing teacher sa Pinas, we are the paragon of virtues. Di ba? Pag sinabing teacher, bawal kang magsando sa labas, bawal mong gawin to, teacher ka pa man din, teacher ka pa din. Of course, you have to do the same. So, yung pananamit natin, kapag kakaganang-gala kang manamit sa inside the classroom, iba yung tingin sa'yo ng mga estudyante mo at ng kapwa teachers mo dito sa USA, especially yung mga local teachers, okay? Makikilala ka nila, si Mr. Bendo, lagi yung formal, sa may formal kung pumasok yan. Kaya ang mga bata, iba yung tingin sa'yo, okay? So yan, be an example for your students kasi may mga dress code din naman sinusunod dito. Next one is, let students have established guidelines. Okay? Hindi lang ikaw. You have to engage yung mga estudyante mo. Let them encourage all students to help you build classroom expectations and rules. Dito palagi tayong may expectations. Kapag ka nasa recess sila o yung playtime, meron tayong expectations dapat sundin. Ano ba yung mga dapat gawin? No fighting, no pushing, bawal hawakan yung isa't isa kapag may conversation in a private place, no, okay? So dapat meron kang expectations na dapat alam ng mga bata
at kung alin ba yung okay or hindi okay dito. So for example, ako, estudyante ka sa loob ng classroom. Okay, so sasabihin ng mga bata ko, pag tinanong ko, so what are the expectations that we have to do? Well, Mr. Bendo is explaining here on the board or here in the front. So no one will stand. Iyon ang expectation nila sa akin. Walang tumatayo sa akin, walang nagpapaalam magpunta sa bathroom, uminom, kasi may mga, eto dito, may mga fountain na rin dito ng ano, iinom sila, magtatapon sila ng napkin, kukuha sila ng food. So wala. Okay, pag ako nasa unahan ako, hindi ko sila hinahayaang magtaas ng kamay to ask any permission. Okay, so just, pero pag naman emergency na, I'm allowing them naman. So yun yung rules ko dito. So is that okay to you? Yeah, okay. So ano yung hindi okay sa akin? So yun yung mga sasabihin ng mga bata. How about binigyan kita ng punishment? Kasi uso dito guys, yung for example sa mag-recess, kasi dito guys, yung recess, eto yung playtime ng mga bata sa labas. At iyon ay kanila talagang sinasamba dito sa US. Pag sinabing recess, ang saya nila. Because they have time to play, they have freedom. Meron silang freedom sa labas, okay? Now, kung meron silang ginawang kasalanan, for example, sinabi ko na, okay, 5 minutes wall. So nakaharap sila sa wall, hindi sila mag-play within 5 minutes. Pag ako sobrang nagalit sa kanila, okay, everybody will not go to recess. So sila magsasabi ng, Mr. Bendo, can we ask permission to you that 5 minutes or 10 minutes only? And for example, we will clean this one before we go home. We have to this one. Okay. Always engage them. Bahala na kayo. Kasi it really depends. Depends naman kung ano ba talaga yung gusto nyo, at saka depende rin naman talaga sa mga estudyante nyo. So I'm teaching you those po 5th grade, tapos nag-6th grade ako tutoring. So alam ko yung mga expectations at yung mga rules. At saka kinakailangan nyo din na kung ano yung rules na sinabi nyo, huwag yung balikan. Pag sinabi mong 5 minutes, you are not allowed to play for 5 minutes. Ayan mo na 5 minutes. Huwag mong, okay, since you are good, okay, you'll play. No. Mababaliwala ang lahat. So pag sinabi mo 5 minutes or 10 minutes, no recess or playtime, alam dapat ng mga bata yan. So let students establish guidelines, hayaan mo sila yung gumawa ng mga punishment. Okay? Next, document rules. Ayun, estudyante ko. Nakita niyo itong nasa gitna to. Ayan. Yan ang super pasaway ko talaga yan. Super as in. Pero lahat yan pasaway, guys. Lahat yan, pero napaka-sweet ng mga yan. Sobrang sweet ng mga yan. Imagine mo dito, ayaw nila ng math. Kaya kung sino man ang mga math teacher dito, nako guys, believe me, isusumpa kayo dito. Sa school namin, ayaw nila ng math. Pwede na no. Pero ayaw nila ng math. Kaya ginagawa ko na lamang na masaya yung klase ko. Don't let your mutually respected guidance go forgotten. Bawat sulok, meron akong document rules na nakalagay. Yung mga expectations. Kapag ka nagkaklase ako, what are the expectations during group activity, during collaboration, during communication, dapat alam nila yan. Dapat documented ang lahat. Nakikita nila saan man sila magpunta sa loob ng classroom mo. And alam ng mga bata kung ano man yung punishment. It's either tawagan mo yung parent, bigyan mo sila ng, kasi meron kami class dojo na tinatawag, ito yung platform namin to really communicate yung parents. Pag tinawagan mo yung mga parents na yan at inform sila, so parang medyo bad trip sila pag umuwi, papagalitan sila ng parents nila. So iba yung magiging dating. Kaya dapat sa school pa lang, magkaroon ka na ng healthy environment between the teacher and the students. Alam nila yung mga rules and regulations. Hindi lamang basta-basta, sinabi mo na bawal ito and then ginawa niya, then wala kang action na ginawa. Believe me, gagawin at gagawin din nila yan. Next, make positive letters and phone calls. Ito guys, ito ginagawa ko to. Keep students happy in and out of class by pleasantly surprising their parents, making positive phone calls, and sending complimentary letters. So, kasi dito, kapag ka tumawag ka sa parents, informing yung bad attitude, yung ginawa, yung behavior na ginawa ng anak nila, at nagsumbong ka sa parent, talagang bad trip yung mga bata, natatakot silang umuwi, ganun. Kasi may takot naman talaga rin sa magulang. Pero hindi lahat. Hindi lahat. So may mga batang pasaway pa rin talaga dito. So
Kapag ka meron kang positive letters and phone calls, "Hi, Mommy, this is Mr. Bendo, 5th grade math teacher of Trevonte. I just want to inform you that Trevonte helped his classmate in doing math activity." So, something like that. "Really, Mr. Bendo? It was really good," and something like that. Uuwi siya, yung bata, tapos sasabihin ng parent, "Oh, I heard Mr. Bendo, he called me." Oh my God, ganun ano. Kinabukasan, "Oy, Mr. Bendo, my mom said that you should call," something like that, guys. At dun mag-uumpisa na yung dialogue ninyo, andun na yung mag-uumpisa na yung hindi lamang ikaw as a teacher, pero as an educator, andun na yung virtues, yung values na, at yung connection niyo sa isa't isa. Okay? So I think ginagawa niyo naman 'to, 'di ba? Meron kayo sa public, may home visitation tinatawag, 'di ba? May home visitation, ini-inform natin, binibigyan natin ng mga letters. So, the same lang din, okay? So, gawin natin ito, guys. Make positive letters and phone calls. Okay. Build excitement for content and lesson plans. Siyempre ako, as a math teacher, it's really difficult for me na ituro ang fractions. Ano, sasayaw ba ang mga bata? 5th grade yan? Paano mo mapapasayaw pa ang mga bata dito? Lalabas ka pang corny dito na, sabi ko, we don't like to dance. Dito, guys, walang pilitan. Pagka ayaw ng mga bata, hayaan lang muna natin sila, ha? Wag na, you have to dance, you have to dance. So, sabi nila, they have freedom here. I have freedom. I have right not to follow you, Mr. Bento. Okay, fine. For those who are willing to dance, please come over me, ganun, ganun. And then, of course, you really have to build excitement for content and lesson plans. Mag-isip tayo ng mga strategies ng mga teaching styles natin na really applicable for the learners natin dito sa US. Alam ko na magagaling tayo dito, kaya nga napapunta tayo dito sa Amerika eh. At ang dami ni Alisa na videos. Talagang makakatulong yun sa atin. Okay? Guys, galaw-galaw lang pagka meron pa kayong ano, pagka meron pang mga tanong. O later na tayo magtanong, ha? Ayan, next one is offer different types of free study time. Okay, 1 hour or 50 minutes ang klase ko sa kanila. Okay, for example, dito, 3 days ko ng lesson, ang for example is addition of the similar fractions. So, yung iba nakakasunod na, yung iba talaga naman ay below sea level. Mariana Trenches na nga ang tawag ko palagi eh, below sea level na kailali-ilaliman na hindi pa rin makasunod kasi hindi nila alam yung foundation pa ng math. Hindi nila alam ang multiplication table, hindi pa nila alam ang basic facts. So, mahirapan talaga tayo as a teacher, lalo na yung mga nasa middle school at nasa high school na, di ba? So, kailangan meron akong different types of free study time. Pagka yung tinatawag natin differentiated instructions, I know alam niyo naman yan sa Pinas, di ba? So, meron ako mga batang pinupull out. So, eto yung mga bata na medyo mahihina, kinukuha ko sila. Okay? So, yung mga tapos na, yung mga medyo nakakaintindi na, meron akong tinatawag kasi dito na yung sa collaboration namin na meron akong Little Teacher 1, Little Teacher 2, sila naman yung nagtuturo doon sa mga bata na magkaka-same level. Kasi pagka naman alam mo na yung mga bata kung anong talaga yung kanilang kaalaman dito sa lesson na to, based on the assessment that you did, alam mo na kung paano i-categorize yung mga batang ito. So, yun lang. Gawin mong magkaroon sila ng free study time. Ako yung iba, nandun sa ilalim ng desk ko. Meron kasi ako doong calm area, meron ako doong pinaka-study area, tapos meron ako doon kapag ka mga pasaway ang bata, meron ako 2 table doon. Okay, ang tawag ko doon reflection corner. Kapag ka talaga sila pasaway at napaupo ka sa reflection corner, there's something wrong to you. Nag-email ako sa parent, tumatawag ako sa parent, kaya ayaw nila na mapapaupo sila sa reflection corner. Okay, gawin nyo rin guys, really effective yung reflection corner. Umpisa pa lang sabihin nyo na, if you are not good sa klase ko, you will be seated here sa reflection corner na to. Okay, namin siya sa pinakadulo ko. Tapos doon, mayroon ako note doon, how are you today? I am not good because, pagsulatin nyo sila doon. And then, yun yung parang pinaka-record ko para sa, during parent-teacher conference, alam ko kung ano yung mga ginawa ng mga bata ko. So you can do this one by dividing your class into clearly section, solo, and team activities. Okay, depende na sa inyo guys. So group activities, think, pair, and share. It's up to you kung ano man yung mga dapat yung gawin. Next, address inappropriate or off-task behavior quickly. Okay, kung may nagawang kasalanan yung estudyante nyo, at the moment kausapin nyo siya kaagad.
Kasi yung connection, yung dialogue, that's really important here. Okay na sa labas, hey, for a while, eto doon tayo sa gitna, favorite ko ito. Kasi ano yan, sped yan. So, pero talagang lahat, pag hindi niya na-achieve yung mga dapat niya magawa, hindi siya naka-perfect, bagsak siya, ganun, talagang nagwawala siya. So, you really have to talk yung mga bata na ganito, ma-address natin yung mga maling ginawa niya, mabigyan natin siya ng mga kaukulang punishment or parusa. Of course, yung hindi naman, hello, ayan. Can you still hear me? Yes, yes. Sorry, medyo binibilis ako kasi 15 minutes. May timer ako dito. Okay, Oh, so just talk them. Andun yung dialogue. Dapat may dialogue tayo palagi at may connection sa kanila. Believe me guys, maniwala kayo, kapag may connection na kayo sa bata, it's really easy for you to na mapasunod, mapagawa to. Tapos yung mga notorious mong mga estudyante, yung gawin mga line leaders. Okay, utusan mo siya. Utusan mo siya. So para mas ma-feel niya na hindi naman siya binabaliwala, hindi siya um, basta-basta na binabaliwala ng teacher. Okay? So next, peer teaching. Okay. So ito yung group activity mo, especially sa math. Ito yung kailangan lagi natin dito, guys. Use for teaching as a classroom management strategy. If you feel your top performers can help engage and educate disruptive and struggling students. Ito yung mga estudyante kong yan, ito yung mga sweet yung mga yan. Pero nakikita niyo nasa gitna, yung nakaganon. Ayan. Yan ang pinaka sa mga babae ko talaga. As in, pero lagi ko siyang ginagawang leader, lagi ko siyang inuutusan, siya yung nagmo-monitor ng klase ko. Doon niya nafe-feel na important siya sa klase ko. So, medyo nagbabago hanggang sa umalis, magta-transfer yata siya. Sabi niya, you know, Mr. Bendo, you're really cool, even though you are really strict for us, pero I like you, something like that. So, yun lang, ando na yung epekto natin sa mga bata. Okay? Next, gamify personal learning plans. Of course, you really have to motivate your students on your personal learning plans by gamifying those plans. Kasi dito, meron kaming mga naka-install na sa laptop nila. Merong sarili-sariling laptop ang mga bata dito, guys. So, meron silang sariling portal dito. Meron kaming math, yung Dreambox namin tinatawag. It is an application in mathematics na kapag katapos ka na yung lesson, let them students answer some questions or activities, yung mga gamified activities doon sa Dreambox. Bawat bata may laptop, bawat bata may sariling portal na talagang namomonitor mo yung performance ng mga bata dito. Guys, everything is ready here in US. All you have to do is to really implement it. May lesson plan na, may syllabus, may slides ka nang ginagaya. Talagang ituturo mo na lamang yan. Saka mag-iisip ka, you really have to modify naman, of course, yung mga lesson din. Depende sa intellectual capacity of your learners. Okay, next, give tangible rewards. Kahit guys, malaki na yan, kahit yan ay middle school na, reward, meron pa rin yung reward pa rin nila, lalo na yung mga tangible, yung mga candies, yung mga kami meron kasi kaming PBIS na tinatawag. I do not know kung meron din sa ibang, Miss Alisa, meron din ba kayo na nakikita, for yes, example, we mabait have yung that. mga bata, binibigyan mo sila ng points, hanggang makakaipon sila ng points, tapos pwede nilang gamitin yung points na yun, makabili kung magkano. For example, meron ako ng 1 pack ng candies, and equivalent nung candies ko na yun ay 30 points or 30 bucks. So pagka meron na silang 30 points, pwede na silang bumili. Okay, so talaga nakaka-earn sila ng mga points. For example, mabait siya, na bata, tinulungan niya yung classmates niya, naka-perfect siya sa math, so just give them points. Ito naman, give tangible rewards. Kapag sa mga group, meron akong mga pakendi palagi. Especially kapag yung lesson medyo mahirap na, nagsasagot sila, meron ako doon parang ang tissue or yung paper plate na nilalagay ko sa gitna, nilalagay ko ng candies or popcorn, habang nagsasagot sila, kumakain sila. So, yun lang. So, guys, anecdotal record, it's really important here. Ako palagi ako may anecdotal record. Sa anecdotal record na yun, ilista mo kung ano yung offense na ginawa nila sa'yo, ano yung ginawa mo or yung action taken na ginawa mo. Okay, kasi dito, during PTC or Parent-Teacher Conference, meron kang record, meron kang maipapakitang proof or evidence sa parents para alam nila kung ano ba yung mga
ginagawa nila dito sa estudyante or during your class. So, yun lang guys. So, sana specific lang yan guys ginawa ko, pero alam ko naman na as I have mentioned nga kanina, everyone has own strategies. Kung ano man ang dapat natin gawin dito, of course, kinakailangan yung safety pa rin natin as a teacher, okay? So, bawal hawakan ng mga bata, bawal i-upload ang mga picture nila kung saan-saan. So, kasi alam ng mga bata ang freedom nila dito. Alam nila yung mga rights nila dito. So, yun lang. Maging matatag lamang tayo dito. Go with the flow. Okay, pag sinabi nilang 2:30 ang uwian, umuwi ka na ng 2:30. Wala ka naman bayad pagka sa 2:31 na, di ba? So, yun lang guys. Masaya dito. Ang trabaho ay hindi gano'n kabigat. Actually, hindi ko nararamdaman trabaho dito eh. Okay, mas ramdam ko pa rin ang trabaho ko dyan sa Pinas hanggang ngayon. Dito ka lang, tulong lang talaga dito. As in, tulong lang. Okay? So guys, ayun. I hope nakapag-share ako sa inyo, guys. Thank you so much, everyone. Sobrang thankful ako kay Charlie because grabe yung mga share niya. Those are real na pwede nyo talagang ma-apply right away. Especially for those who will be starting this week. Meron ng mga school na opening this Oo, week. guys. Yes, meron ng next week. So those are really, really very good tips. And yes, and lahat ng shinare niya, I really agree to all of those, especially yung when you call parents. So do not just call parents kung may problem lang sa students. You need to inform the parents. And bali, sa TG yan dapat. Huwag ka munang tumawag sa problem. Tawagan mo muna for good behavior. Right, Charlie? So, Yes. you know what? Your parents should, sila yung, because some parents will just go direct to the principal if may problem sila, and you want to avoid that at all costs. You want to build that relationship with them. So yun ang mahirap sa life natin because we're not just teachers, but we also need to be, have good customer service to parents. By the way, guys, Charlie, he is actually as a very successful insurance, how do you call it, insurance broker ba yan, Charlie? And you know what, guys? I'm firm believer with insurance talaga because sometimes may mga instances sa life natin, yung family natin nagkakasakit, and you really need to be protected. In the US, insurance is a no-brainer. Like lahat pina-insure. Yung mga celebrity nga sa yung body parts na pina-insure sa America, lahat. So sa Pilipinas, hindi siya masyado. So if you have any questions about that, please don't hesitate to contact Charlie Bendo. Yun lang naman yung name niya sa Facebook din, because he can really help you with that area. And he is expert with that. And I'm actually learning about it, and I want to get his service soon din kasi nga I always believe na health is wealth, right? Paano tayo magtatrabaho kung wala niyan? Kung hindi tayo healthy and wala tayong protection. So again, thank you, Charlie. Thank you so much. At may mga question lang dito, sagutin ko lang saglit. Sure. Sige. Nakaka-touch naman to. So, bawal hawakan ng mga bata during class discussion po, sir. Hanggat maaari, sir. I'm Ma'am Stacy. So, for me, hindi ko talaga hinahawakan ng mga bata. Pero may mga time naman na yung hawak na ano lang talaga sa kanila, okay? Yung walang malis or whatever. Grade 7, and how do you review? Okay, yung mga state exam po, meron tayong training dito, guys, sa school ninyo. Lahat po may state test po dito. I think grade 3 hanggang grade 8 po. Sa hanggang pati high school. Simple yet chunk info. Oh, thank you. 90 minutes interaction, students ay mahaba. Specialist for ano po kaya mga suggested activities para hindi ma-board? Group activity, think, pair, share. So, collaboration, communication sa kanila. So, yun lang, sir. I'm Ma'am Alma po. Okay, so mag-isip po tayo. I-divide nyo na agad yung mga bata po ninyo sa start pa lang ng klase para alam nila yung mga gagawin po nila kaagad. Kung tapos na tong part na to, sa part na to, may additional activities kayo dapat may paggawa. Kasi dito, pag walang ginagawa mga bata, baka magkaroon ng delubyo sa classroom. Yun lang. Thank you din po. Ayan. So, thank you po. Ayan.